Si Dr. Crippen ay nakapanayam sa TV tungkol sa kanyang mahusay na pagtuklas. Binago niya ang virus ng tigda sa genetically kaya inaatake nito ang mga cancerous na selula. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng mga pasyente ng cancer kung saan nasubak ang kanyang lunas ay gumaling sa ngayon. Ang eksena ay tumalon sa 3 taon mamaya. Nakita natin na ang New York City ay naging isang walang laman at tiwangwang na lugar, na walang buhay ng tao. Nababalot ng damo ang mga kalsada at gusali, ang mga abandonadong sasakyan ay nakahanay sa mga highway at ang lungsod ay tahimik. Mukhang dumating na ang apocalypse. Si Robert Neville ay nagmamaneho sa desyerto na lungsod na sinamahan ni Sam, ang kanyang aso. Isang kawa ng mga USA ang tumalon sa kanyang landas at sinundan niya ang mga ito na mabilis na humabol sa kotse. Sinusubukan niyang barilin sila at napagtanto namin na ito ay isang pamamaril. Nahati ang USA at tumakbo sa isang kalsadang nakaharang sa mga abandonadong sasakyan. Hinahabol ni Neville ang paglalakad, sinusubukang manghuli ng isang USA. Habang nag-iikot siya sa isang sulok ay nakuha niya ang USA sa kanyang mga tanawin ng baril para lang bugbugin hanggang patayin ng isang leon na malamang na nakatakas mula sa NYC Zoo. Napunit si Robert kung babarilin ng leon at ang pamilya nito na papasok din sa eksena o ipaubaya sa kanila ang USA. Sa puntong ito ang alarma ng relo ni Robert ay nagsimulang mag-beep at umalis siya, kasama niya si Sam. Nakita namin ang bahay ni Neville. Ito ang tipikal na American detached house, ngunit mukhang nasa gitna ito ng war zone. Si Robert at Sam ay nagkaroon ng isang tila normal na gabi, kumakain ng naprosesong pagkain at nanunood ng TV. Pagkatapos maligo, isinara, nilock at pinoprotektahan ni Neville ang bawat pinto at bintana gamit ang malalaking bakal na shutter. Natutulog siya kasama si Sam sa isang bathtub, may ripple sa kamay, na may mga tunog ng hiyawan sa paligid ng bahay. Pinangarap niya kung paano sinubukan ni Zoe, ang kanyang asawa, ang kanilang anak, si Marley, at Sam, bilang isang tuta, na umalis sa New York. Nakita namin si Robert na nakasuot ng uniforme ng militar, nagpasya siyang manatili sa New York ng mag-isa upang subukang pigilan ang virus dahil siya ay isang doktor ng militar. Sinabi nila kay Marley na magbabakasyon sila. Ang eksena sa panaginip ay nag-ambala sa paggising ni Neville upang muling harapin ang kanyang malungkot na katotohanan. Sa kanyang bahay na parang kuta, nag-eehersisyo si Robert at bumaba sa basement, kung saan pinananatili niya ang isang maliit ngunit high-tech na laboratorio. Nakikita natin na nag-eeksperimento siya sa isang bakuna para sa virus na pumawi sa karamihan ng sangkatauhan. Sinubukan niya ang bakuna, maliwanag na isa lamang sa daan-daan, sa ilang mga daga upang makahanap ng mabisang lunas. Ang lahat ng mga daga ay kumikilos ng hindi kapani-pani walang agresibo, maliban sa isa. Binibigyang pansin ni Robert ang mouse na ito at itinuring na handa na ang partikular na tambalang yon para sa mga pagsubok ng tao. Nang maglaon, pumunta si Robert sa isang video rental store kung saan nakipag-usap siya sa ilang mga mannequin na naset-up niya. Ang tanging paraan ng pakikipag-ugnayan niya sa anyo ng tao. Tila gumawa siya ng isang laro para sa kanyang sarili upang maiwasan ang kabaliwan mula sa pagkuha sa kanya. Bumisita siya mamaya sa ilang condo flat sa malapit, naghahanap ng mga supply at pagdating sa isang silid na may kama na napapalibutan ng plastic wrap at isa pang silid na may 2 crib. Kitang-kita natin ang sakit sa kanyang mga mata habang nakikiramay siya sa pagkawala ng mga mahal sa buhay. Nang maglaon, narinig namin ang mensahe sa radyo na nilikha at pinapatugtog ni Neville sa lahat ng M-radio frequency. Sinasabi nito na siya ay buhay, at maghihintay siya ng higit pang mga nakaligtas sa mga pantalan ng bay tuwing tanghali araw-araw. Nakita muli ni Sam ang isang osa, kaya hinabol ito nina Robert at Sam. Tumakbo ang osa sa isang lumang gusali sa antas ng lupa, at sinundan ito ni Sam, bagaman sinubukan ni Robert na pigilan si Sam. Pumasok si Robert sa gusali dahil hindi babalik si Sam sa sarili niyang kagustuhan. Maingat, hinanap ni Robert ang madilim na mga silid. Natagpuan niya ang bangkay ng osa at ni Sam, na nagtatago sa ilalim ng isang lumang mesa. Isang infected na lalaki ang tumalon mula sa kadiliman upang salakayin si Robert at binaril siya. Parehong nagsimulang tumakbo palayo sina Sam at Robert sa gusali. Ang ilan pa sa mga nahawa ang lumitaw at hinahabol sila. Nilabanan niya silang lahat at pareho silang nakalabas ng gusali.
Ang pinuno ng mga nahawahan ay hindi maaaring tumakbo sa kanila dahil ang kanyang balat ay nasusunog sa sandaling siya ay natatamaan ng sikat ng araw, at pagkatapos na sumigaw kay Neville, siya ay umatras pabalik sa kaligtasan ng kadiliman. Di nagtagal pagkatapos, nagtakda si Robert ng isang bitag upang mahuli ang isa sa mga nahawahan. Nagtagumpay siya at dinala niya ang nahuli na babaeng infected pauwi sa kanyang lab. Sinubukan niya ang bakuna na hindi gaanong agresibo ang mouse, ngunit nabigo ito at nag-flatline ang babae. Binuhay niya siya gamit ang isang adrenaline shot at patuloy na iniangkop ang kanyang mga serum sa pag-asang makahanap ng lunas. Nang gabing yun, muli niyang napanaginipan ang nakaraan, nang sinubukan ng kanyang asawa at anak na umalis sa New York sa kaguluhan ng paglikas nito. Binubuhay niya ang gulat at takot sa mga lansangan habang sinusubukan ng mga mamamayan ng lungsod na makatakas bago makontrol ng mga nahawahan. Nagising muli si Neville, na may malalim na malungkot na mukha. Kinaumagahan, naalala niyang birthday niya. Pagpunta niya sa tindahan ng video, nakita niyang inilipat ang kanyang mga mannequin. Sa gabi ang mga infected ay nagtakda ng parehong bitag na inayos niya para sa kanila noong nakaraang araw. Si Neville ay nahuli ng bitag at nahimete. Paggising niya, sobrang nasaktan siya, nakabitin pati warik at duguan. Si Sam ay tapat na naghihintay sa kanya. Pinutol niya ang kanyang sarili sa wakas nang lumubog ang takip silim, ngunit nahulog siya sa kanyang kutsilyo at itinusok ang kanyang binti. Ang infected na pinuno ay lilito na may kasamang mga infected na aso na umaatake kay Robert, ngunit si Sam ay ipinagtanggol siya, na nagtagumpay sa pag-crawl pabalik sa kanyang sasakyan para kumuha ng pistol, at pinatay ang mga infected na aso. Tumingala siya upang makitang bumagsak si Sam mula sa isang kagat na sugat at binuhat siya at inihiga sa kotse. Pag-uwi niya ay inilagay niya si Sam sa isang mesa, at tinurukan siya ng isang pang-eksperimentong bakuna. Nabigo ang bakuna sa pagtulong kay Sam dahil napagtanto ni Neville na nagsisimula ng malaglag ang kanyang buhok at sinubukan niyang kagatin siya. Kaya napilitan itong patayin siya sa pamamagitan ng pagsasakal sa kanya habang nagpupumiglas ito sa kanyang mga braso. Umaagos ang luha sa kanyang pisngi habang nagpapalam sa kanyang nag-iisang kaibigan. Pagkatapos ay pumunta siya at inilibing siya sa mga lansangan. Sa matinding galit, nagpa siya siyang labanan ng lahat ng mga nahawahan ng harapan. Mabilis niyang pinatakbo ang kanyang SUV papunta sa mga tipo ng mga nahawa ang gumagala sa mga lansangan sa gabi. Muntik na siyang tumakbo sa dulo ng pier at bumagsak, nabaligtad ng infected ang kanyang SUV. Nang malapit na siyang mamatay ay isang maliwanag na ilaw ang bumungad sa kanya at siya ay nagdidilim. Habang nagdidilim, may mga pangarap na naman siya tungkol sa nakaraan. Sa pagkakataong ito ay napanaginipan niya ang helicopter na ginamit ng kanyang asawa at anak upang makatakas sa New York. Sa pag-alis nito, isang kalapit na helicopter ang inatake ng mga nahawahan at bumagsak sa helicopter na lula ng kanyang pamilya. Nagising siya sa kanyang bahay na si Shrek ay naglalaro sa TV at tinatahi ang kanyang sugat sa kutsilyo. Ang mga taong nagligtas sa kanya ay sina Anna at ang kanyang anak na si Ethan, na nakarinig ng mensahe sa radyo ni Robert at hinanap siya noong nakaraang araw. Ipinaliwanag ni Anna ang isang planong umalis sa New York, at pumunta sa isang kolonya ng mga immune survivors sa Vermont. Gayunpaman, iginiit ni Robert na gusto niyang mapag-isa at hindi siya naniniwala na may ganoong lugar. Nang gabing yun, napagtanto ni Robert na ang mga nahawahan ay umaatake sa bahay. Noong nakaraang gabi ay sinundan nila si Anna pabalik nang iligtas niya si Robert. Bagamat komprehensibo ang mga panlaban sa tahanan ni Robert, ang mga nahawahan ay napakarami sa bilang na nilalabag nila ang mga shutter at pumasok sa bahay. Si Robert, Anna at Ethan ay umatras sa basement lab. Sa abalang labanan, may oras si Robert na mapagtanto na ang nahawa ang babae na nahuli niya kanina at nasubok ang bakuna laban sa virus, ay bumalik sa kanyang anyo bilang tao. Kumuha siya ng sample ng kanyang dugo sa isang hyringilya at ibinigay ito kay Anna, na sinasabi sa kanya na umalis sa isang maliit na pintuan ng bitag kasama si Ethan. Si Robert ay nananatiling bumalik upang patayin ang pinakamaraming mga nahawaang hanggat maaari, hinaypan sila kasama ng kanyang sarili, kasama ang mabisyo na alpha male na gumawa ng personal na pakikipagsapalaran sa pangangaso kay Robert. Nakarating sina Anna at Ethan sa isang kakaibang lugar sa gitna ng kanayunan, ang kalsada ay pinutol ng isang malakastilyong pader at isang bakal na pinto.
Doon, ang ilang mga taong nakaligtas ay nakatira sa nakapaloob na komunidad na iyon. Ibinigay ni Ana ang siring na may panlunas sa pinuno ng tao ng maliit na komunidad na iyon at ang kanyang boses ay nagsasabi sa amin ng alamat na naging si Robert Neville. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Please click like and subscribe.